Eto na mga kababayan, sa wakas ay tumindig na ang mga kabats ni Senator Bato de la Rosa, ang sinagtala PMA Class 1986, at ito na nga ang kinakatakutan ni Marcos Jr. Dahil alam naman natin kapag nagkaisa ito, posibleng ang iba pang mga military general ay magkaisa at posibleng makiisa din dyan ang ating mga active military. Nako, talagang dapat kabahan dito si Marcos Jr. dahil sa kanyang pinagagawang labag sa batas ng ating bansang Pilipinas. Eto, pakinggan ho natin mga kabayan ang paliwanag ni General Macanas sa kanyang YouTube channel na The General's Viewpoint. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Harry Roque. Sabi niya, umiikot ngayon. Mga PMAers, sana huwag hanggang statement lang. Sinagtala, ito yung sinagtala, yung PMA class of 1986, yung klase ni batch ni Senator Bato. Nagpumirma sila ng strong manifesto of support. Manifestation of support for Senator Ronald Bato de la Rosa. Karamihan ng mga ito are generals. Nasa 80% siguro, 80 to 90%. Itong klase nila. Maraming na general. We, the members of the Philippine Military Academy Sinagtala Class of 1986, whose name appear below. Babasahin natin yung marami-dami na sila. Halos 100 na. Stand united in firm and unwavering support for our classmate Senator Ronald Bato Marapon de la Rosa. We know him not only by name, rank, or public office. We know him by the years we spent together under the discipline, hardship, and brotherhood of the Academy. We know the weight of his character, the measure of his loyalty, and the strength of his resolve. So ito yung pahayag, no? From the grounds of Fort del Pilar to the highest levels of public service, Senator De La Rosa has carried with him the values that form us: courage, integrity, loyalty, and service before self. He has served the uniformed service, the Filipino people, and the Republic with dedication, firmness, and a deep sense of duty. In this time, when his name is being challenged and his actions placed under scrutiny, we do not stand silent. We stand with him. We recognize that public service, especially in matters of peace and order, is never easy. Decisions are made under pressure. Duties are carried out under risk. Leaders are tested not in comfort but in conflict. Senator De La Rosa has faced these tests as a soldier, as a police officer, and as a public servant. We affirm our confidence in his strength, his loyalty to the country, and his commitment to the rule of law. We believe that any process concerning him must be fair, lawful, and free from political persecution. As his mistas, we stand shoulder to shoulder with him, not out of blind loyalty, but out of faith in the man we have known, trained with, served with, and respected. Oh, grabe mga kabayan, no? Ang lupit pala talaga ng mista ni Senator Bato de la Rosa. Hinira lahat. Naku po. We call on all who value justice and fairness to allow truth, due process, and the rule of law to prevail. The Sinagtala Class of 1986 remain steadfast. We stand firm, we stand united, we stand with Bato. Signed, members of PMA Sinagtala Class of 1986. Ulitin ko,
Marami, kalos lahat dito nag-general. Babasahin ko ang pangalan nila. Ay grabe mga kababayan, no? Kaya pala takot na takot ho sila kay Senator Bato de la Rosa. Ito naman si Trillanes, nakipagsabuatan dito sa gobyernong ito nang sa ganun mga kababayan ay talagang tuluyang mapahina si Senator Bato at pero wala siyang nagawa. Isang napakatinding military general, isang senador, isang kumbaga mabuting mista para sa Sinagtala Class 1986. To be exact is as of now, ang nakapirma is 78. Oh, yan. If I'm not mistaken, nasa 78 na mga PMA generals ng Sinagtala 1986 ang nagbigay ng suporta kay Senator Bato de la Rosa. 200 plus Wow. ang klase nila, ang members ng klase nila. Grabe ang tindi nito mga kababayan. Eddie Binigay, Eli de la Paz Alberto, Magno Adalin Jr., Noli. So binabasa ni General Macanas itong mga general, mga retiradong general o yung iba, hindi ko alam kung baka yung iba ho dito mga kababayan na still in the service. Yan, babanggitin ni General Macanas ang lahat ng mga pangalan ng mga military general na mista na sumusuporta kay General Bato, Senator Bato. Mana, Zalde Limoso, o kilala ko ito, Limoso. Archie Gamboa, kilala ko rin ito. Elmo Zarona, Arthur Makugay, Valfred Tabian, Joel Garcia, Renato Angara, Lau Chris Tumanda, kilala ko ito, Air Force ito. Tony Garjola, Alberto Mangawang, kilala ko rin ito. Willie Rigor, Albert Ocon, kilala ko ito. Ronnie Evangelista, I think 3-star general ito. Naging PMA superintendent. Wow, grabe. Ronnie Evangelista. Arnold Duco, Larry Signe, John Ingera, Alan Barela, Carlo Mar Concepcion, Chen Poruganan, Alexis Gupico. I think ito, naging 3-star general din ito, Gupico. Matindi kapag 3-star general, pero mas matindi kapag 4-star general kabayan. Antonio De Jesus, Lewel Santos, kilala ko rin ito. Nakasama ko dito sa Mindanao. Antonio De Jesus, Lewel Santos, Alexander Querol, Roland Diego, Tim Pakleb, Ellery Chongson, Rene Medina, Ariel Leron, Jojo Baudin, naging engineer brigade commander dito sa amin, sa Mindanao. Jojo Baudin. Gayo Collado, Alexander Rafael, Ading Murillo, Rick Ranyosa, Benji Castro, Rosel Ramos, Glenn Flores, kilala ko ito, si Glenn. Claudio Yucot, Diosdado Respicio, Raylendo Aniñon, Greg Kibuyen, Ses Mangkaw, Edmond Gonzales, John Misolas, Maki Alberto, naging 3-star general. I think Ay, naging grabe. commanding general ng Philippine Army. Wow. Edgar La Vitoria, Vince Batak, kilala kita. Ele Rasco, Leonard Agustin, Jerry Basada, Filimon Santos Jr., Guido Rimando, Glenn Pahe, I think 2-star general ito. Scout Ranger Regiment, kilala Ay, ko. grabe. Scout Ranger, mga Ronaldo kababayan. Arenas, Arwel Oropesa, Roel Obusan, Ed Roque, John Horaldo, Ray Biay, Arlene Tatel, Dan Rodelas, William Garcia, Charlo Collado, Hermes Montilla, Saldo Matito, Jomar Espino, Jojo Mendez, Alex Abangan, Otelo Lopez, Archimedes Biahe, nakilala ko ito.
General Dan Hidalgo, Alden Masagka, Fel Budjungan, General din ito, Bob Dida, and Tucci Casio. So as of now, 78 pa lang nakapirma, and I believe madadagdagan pa ito dahil ang alam ko 200 plus ang members ng PMA class of 1986. Ay grabe kabayan. Kaya naman pala itong ating Philippine Army at yung spokesperson ata ito nagsalita mga kabayan, no? Na nagsabi parang pinapakalma niya ang sitwasyon sa pagitan o dito sa mga membro o mga retired and active military. Kasi parang nagsasabi ata ng parang merong usapan o kumakalat na usapan patungkol sa tinatawag na revolution. So, pinapakalma itong ating mga retired and active military. So, hindi sagot ang matinding sakitan, hidwaan o pagkakawatak-watak. Siguro, ang naging mensahe nitong sinagtala mga kababayan ng 1986 ay nagbigay ng paalala na ang ating Philippine military o ating Army, Air Force at iba't ibang mga ahensya ng ating pamahalaan na to protect the people ay dapat manindigan. Pero ito ay matinding paalala na kailangan manaig ang katarungan at hindi kailanman isusuko ang isang Pilipino sa isang dayuhan. So mabuti na lamang mga kababayan, no? Talagang general ang tawag nito, gusto nilang ipadala doon sa ibang bansa. Kaya naman itong general na ito kumanta sa harapan ng mainstream media at narinig ng lahat ng mga kasamahan. Ayan, nagpahayago sila ng suporta kay Senator Bato de la Rosa. Ito pala ang kinakatakutan ni Marcos Jr. Grabe. At ito rin ang kinakatakutan ni Trillanes. Dahil pag nagkataon, talagang yari ho itong si Sondalong Kadin ang tinatawag na magdalong naihi sa pantalon noong nagsagawa siya ng kudita. Grabe. So hanggat maaari ay talagang pinapanatili ng ilang forces ng Philippine Army, Armed Forces of the Philippines, ang kapayapaan kasi dapat walang gulo sa ating bansang Pilipinas. Pero kapag sawa na ang taong bayan sa matinding hirap, no? Sabi nga ng isang retired military, retired captain na si Captain Ray, sabi niya, naghihintay lamang ang Philippine Army, ang Philippine National Police, ang Philippine Air Force ng halos 1 milyon na mga Pilipino sa kalsada. 1 milyon. 1 milyon ang hinihintay. Pero kung kakayanin, 1 milyon sa Luzon, 1 milyon sa Visayas, 1 milyon sa Mindanao. Tapos ang laban. Yan ang naging pahayag ni Captain Ray. Pero medyo hindi pa tayo aabot dyan mga kababayan. Talagang kasi kung magkataon ay baka magdeklara ho ito ng martial law itong si Bongbong Marcos at lalong mahirapan tayo na mabawi ang pamahalaan kay Bongbong Marcos. Imbes na mapayapang eleksyon ay baka mag-extend. Kaya hinihintay ng taong bayan konting tiis para sa ating mga kababayan. Darating din ang taong 2026 kung saan makakabawi ho tayo dito
sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Panigurado, gusto ho nating makita na makulong lahat ng sangkot sa flood control. Lahat ikukulong, mga kababayan. Kaya naman, kinakatakutan ho nila si Vice President Inday Sara Duterte na maging presidente. Ito pa lang, mga kabayan, no? Sa Senado pa lamang nung napalitan si Soto, dami na hong nangyari. Gusto nilang mabalik ulit yung pwesto kay Soto. Parang nagkakaroon na naman ho sila ng kudita dyan sa Senado. Pero sabi ng majority bloc, under the leadership of Senator Alan Peter Cayetano, no, they were solid, no? Solido ang majority. Lalong-lalo pa sa mga nangyari nitong nakarang araw na pinalusob nila ang NBI para lang makuha si Senator Bato. Desperado sila, mga kababayan. No? Wala na. Mauungkat na ang mga pangalan sa mga flood control na ginamit nila para makakuha ng malaking pondo, babayad sa mga politikong pipirma sa impeachment, at magpayaman, magpataba ng kanilang mga bulsa. Yari sila kay Vice President Inday Sara Duterte. O hanggang sa 2028, mga kababayan, huwag ho tayong bibitaw. Mananatili tayong nakasuporta kay Vice President Inday Sara Duterte.